po yan ng ating Diyos. Gawin po natin panalangin ng aming Diyos.
simula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa palimula ay kasama mo ang Diyos, ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay isang ilaw ng sanglibutan. Nagpaliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ang kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang buhay. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanglibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Ating pong ulitin ang huli mo ng ibang ulit. Tayo, manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin at isasalamatan sa umaga ito. Salamat sa buhay, sa kalakasan, sa biyaya, sa karunungan, sa kagalingan ng pinatulong sa amin. Salamat sa litang isang linggo, sa patuloy mong paggabay, sa paghawak sa amin, sa araw-araw, sa aming mga gawain. Hindi, Panginoon, sa umaga ito, kami nagsama-sama pagpurihin ka at pasalamatan. Upang magbalik sa iyo ng masasalamat mula sa aming pisikal na katawan, mula sa aming mga pagbabalik ng mga katawan sa iyo. Ikaw po ang mauna sa gawain ito upang maging
katuparan at maging biyaya muli sa aming spiritual na katawan. Kami po ang patuloy na gumabay sa kalbawang nilo na aming haharapin. Ibigay sa amin ang kalakasan at patuloy na pakain kami sa tawag ng Diyos Panginoon dahil sa mga masama at sa mga pakso sa paligid lang. Dalangin namin Panginoon sa iyo ng mga karamdaman sa mga kapatid namin, sa mga wala namin sa buhay at sa mga hindi pa namin kilala. Kami po ang nakakaalam. Kami po ang nakakaalam ng kanilang pangangailangan. Saan mo sila naroon, Panginoon, ipagod mo sila ng pagpapala o pagpagaling ng amay. Ito po ang aming sa magdalangin na pangalan ni Jesus. Amen.
medyo pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami sa buhay at kalakasan ng mga batang ito na patuloy mong ginagamit upang ipahayag nila ang kanilang talento at maipaglingkod nila sa iyo. Maraming salamat sa kanilang mga buhay, maging sa kanilang mga magulang na patuloy na dinadala sila sa iyong bahay-sambahan upang sama-sama na mag-aral ng iyong mga banal na salita. At hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon, ay gabayan mo sila, maging sa kanilang pag-aaral, paglalaro, o anuman ang mga ginagagawin nila, Panginoon. Gabayan mo ang mga batang ito at huwag mo silang pababayaan. Ito po ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa tamang pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Pabati nga po ng inyong katabi na magandang umaga. Sa pa, yung mas masigla. Ayan, masaya-masaya si Maricar. Ayan, ating pong tunghayan ng ating mga announcement ngayong darating na linggo. At aking din po ina-announce na balik na po ang ating mga gawain sa buong linggo na ito. Simula po ng midweek tuwing Webes, alas 6 po ng gabi. Gawain po ng mga kababaihan tuwing Biyernes. Ayan, ayaw ko pagsalitain nung nagpapapalit na siya. Char. Ayan. Gawain po ng mga malalakihan tuwing Sabado ng umaga po Gawain po ng mga Maya every second and fourth week ng buwan. Ang gawain po ng mga kabataan ay tuwing Sabado din po ng alas 3 po yung kanilang confirmation class. Pero yung pinaka-whole of the youth po ay anong mga gawain po nyo? Paki-announce na lang po, para-send na lang po sa akin. So, ito po yung magiging steward natin sa darating na linggo. Ito po ay linggo ng mga kababaihan. Ayan. So, ang ating liturgist po ay si kapatid na Ayla Tayaw. Candle offering po ay si kapatid na Ruth Pascual at Diana Calilio. Prayer for the King, si kapatid na Celia de Guzman. Flower offering po ay si Ate Dalia Salonga at Malia Tayaw. Offering basket po ay si kapatid na Elvi Gatos at si Dalia Salonga. Building fund po natin ay si Marilo Cueto. Ang tithes po natin ay si kapatid na Dorcas Santos. So ito po yung mga may birthday sa ngayong linggong darating. So January 9 po si Malia Sky Tayaw. Pinagtatanong sino daw po ba yun? Anak po yun ni Raven. Si Ate Lala hindi niya kilala. January 10 po si Ate Annalie De Lemos. January 11 po ay si Ate Dalia Salonga. Di ba nakulang ng A? Ayan. Ito na po yung mga announcement na alam ko ngayon, since wala pa naman po tayong mga bagong announcement. At alam ko po ay may gawain po ang Maya. January 19. Ito po ay bullpack activity. So, kung gusto po natin umattend po tayo. Ito po ay, kung may power po ang mga kabataan, meron din po kaming power. So, ito po ay praise and worship din po ito non-stop. At ginaya po nila yung youth para mabuhay naman yung mga
may edad ng kabataan sa ating mga distrito. So, ito lang po yung mga announcement. Si Pastor po. Yan. Yung MIS po natin, pakikumpleto na po at saka po yung ating pong statistic. Dapat po ay may pasa po natin yan. Wala naman po siguro mababago sa statistics from the meantime. Pero po yung MIS, pinorward ko po yung message ng DS sa ating LICO at the same time sa ating statistics secretary. Pakigawa niya po yan. Diyan po nakasalalay ang aking performance. Pag hindi niyo po naayos yan, kita-kita po kayo sa susunod na konferensya kung sino yung magiging pastor. Yan po yung aming isang ini-encourage sa amin yung MIS po ay dapat po may ayos na natin. Mga kapatid, kung sino pa po ang hindi nakapagbibigay ng form kay Ate Roche o kay Ate Kat, pakibigay niyo na po. Kasi po ito po ay deadline po dapat po nitong December, pero dahil nag-Christmas season, kaya maybe po hanggang second week o third week po itong January, kailangan po itong maipasa na natin. Sino po hindi nakapagbibigay ng form? Nakapagbabalik? O sino po yung walang form? Ano, walang form ang Ate LB? Si Ate Aiza, yeah, si Ate Ate Diana, Ate Angie. Oh, sige po. Sumagot. Ito, sagot to. Okay? Pakipasa lang po agad. Asa po ito. Hindi po ito dapat i-anuhin natin, no? Yan. Okay? Sige po, pag-play po natin ang mga may akarawan. Alam po ba din? Ito, si Ate Talia lang pala nandito. Ate Talia, tara na. Punta ka dito. Yan. Tagal kasi kumayag natin dahil, nalay tulis kayo dito. Kaya tayo po ay manalangin. Panginoon, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umaga nito, sa buhay ni Malia Ogad, ni Ate Annalie at Ate Dalia, Panginoon. Lord, salamat sa panibagong taon, sa panibagong biyaya, sa panibagong pagpapala na pinagkakalob sa kanila. Dalangin ko lang, O Diyos, na nawa ang kanilang buhay ay patuloy na maging isang buhay na patotoo sa lahat ng pagkakataon na natigit sa mga kagalakan at katuwaan ng kanilang tinatawa. Salamat po sa iyong mga anak na ito na patuloy na buong iniingatan at ginagabayan ang buhay ng bawat isa. Kaya aming manalangin na may pagpasalamat sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay, at sa aming iglesia. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula po sa aklat ng Ephesians chapter 3, kasama po sa ating leksyonaryo sa linggong ito. Ito po ay mula sa Epistles Ephesians 3, beginning verse 5 and verse 6. Sabi po dito, hindi inayag ng Diyos ang planong ito sa mga tao noon, pero ipinapahayag niya ngayon sa mga banal na apostol at mga propeta sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ito nga ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita. Ang mga hindi Hudyo ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos kasama ng mga Hudyo at magiging bahagi rin sila sa isang katawan dahil sa pag-isa nila kay Kristo Jesus. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay para sa atin.
Bagong set po yan, ha? Bago. Nahirap po yung isang kagabi. Okay. Sige po, tayo po ay muling magpuri at magpasalamat sa Panginoon para sa pagbabalik natin ng ating mga paghahandog mula sa ating building band, sa ating mga ikapo at lalapigin sa ating mga handog para sa ating Diyos. Sana po yung mga mag-offer nito. Pwede niyan. Wala po. Kuya dito. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, sa bawat biyaya at pagpapala na aming tatanggapin. Tunay o Diyos na ito'y mula namin binabig sa iyo na may pagpapasalamat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon na patuloy na maghari at mamuna sa aming mga buhay. At naniniwala po kami na ang iyong kadakilaan at ang iyong kapangyarihan ang patuloy na magbibigay ng kagalakan sa tuloy na pagpapala na aming tinatanggap. Sa iyo, Diyos, ang papuri, pasasalamat at samba sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nadaig sila ng tugtog. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Yeah, mapagpalang umaga po sa atin. Ang sa lectionary po natin ay sa Matthew chapter 2 ay bahagi pa rin po siya ng pagdalaw or papasyal ng ating mago sa ating Panginoon. Dahil pero sa panahon ito, tayo po ay lumalakad pa rin sa tinatawag nila na minsan ay three kings, no? Yung may iwasan. Pero ang sinasabi ng Lord dito sa buhay po ng bawat isa is a God marvelous plan for you. Ano po ba yung mga bagay na kahanga-hanga plano ng Diyos na ating inihanda o ating gagawin o ating gagambanan sa taong ito? Sabi ko nga gabi sa mga kabataan, kung may plano ang Diyos sa iyo sa buhay mo, ano yun at bakit? Ano yung pinakamagandang plano na ginagawa mo para sa Panginoon? Minsan tayo po ay gumagawa ng mga plano para sa sarili natin. Pero ang tanong doon, ito po ba yung plano ng Diyos? No. As a Christian, o as a believers, as a son of the man of God, lagi natin tandaan na ano yung plano ng Diyos sa atin. At lagi po natin tatandaan yung huwag natin kakalimutan yung salita ng Diyos sa atin na yung nung buhat ng tayo ay nakipag-isa kay Kristo, anumang adhikain natin sa ating buhay ay hindi na para sa sarili natin, kundi para sa ating Panginoon. Kailangan yung gusto niya, hindi gusto na natin. Amen. Parang ayaw niya, parang gusto niya pa rin yung gusto niya, no? Kailangan yung gusto niya. Maging, sabi ko nga, maging sa pag-ibig yan, maging sa pamilya yan, ano man ang maging sitwasyon ng ating buhay, laging, ang titignan natin, ito ba yung plano ng Diyos? Ito ba yung gusto ng Diyos? Kaya, sabi ng Lord, tanda natin din yung sinabi ng Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declare the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Mga kapatid, tandaan natin yung plano ng Diyos ay hindi natin plano. Pero lahat ng gusto natin, alam ng Diyos. Kaya lagi po natin pagkakatandaan. At katulad po, nung ang tatlong magong ito o nagutos, nung inutusan ng mga tao na hanapin ang tala, ang sabi nila doon, ang sabi ng nagutos ay bumalik kayo at sabihin nyo sa akin. Plano ngayon. Bakit? Kasi may plano na siya na hindi maganda para doon sa magiging tagapagligtas. So, bali itong nakita na tatlong mago na to, yung tala, sabi nga doon, hindi na sila bumalik. Ang sinunod nila ay kung ano yung plano ng Diyos sa kanila. Doon nga, sabi nga, may dala pa silang mga handog. Diba? Kaya mga kapatid, ano yung sinasabi ng Lord sa atin? Ano mo yung gusto na mangyari ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw? Sabi doon, una is God's plans in personnel. God has a unique plan for each individual. Ang Diyos ay may plano sa atin, sa bawat isa sa atin, na sabi nga is a personal plan. Ang Diyos po ay nagplano hindi para sa buong sambahayan. Kung mapasilin nga po yung sinabi ng Philippians, bawat tuhod ay luluhod, bawat labi ay magsasabi si Jesus ay Diyos. Ibig sabihin po, ang kaligtasan ng tao ay individual. Hindi ko mo si Kuya dito, Kristiyano, si Ate Dalia, mananampalataya. Yung tatlong anak niya,
ay lalabas na mananampalataya. Pwede. Pero, kailangan pa rin nilang tanggapin si Jesus bilang kanilang Panginoon at bilang kanilang tagapagligtas. As long as na hindi nila tinanggap o yung dalawa tumanggap, sabihin natin si Ate Pam at saka si Jody, tinanggap nila si Jesus. Pero yung isa ay hindi. Parang mahirap yata yun. Di ba? Kailangan maranasan natin yun. Hindi ko ako, pastor, yung dalawa kong anak, kaya ko silang iligtas o pasasama sila sa akin o madadawit sila sa akin. Dahil pastor ako. Hindi. Ang sabi ng Lord, ang plano ng Diyos ay personal. Ang pagpili o pagtawag ng Diyos ay personal. Amen. Hindi po pwedeng, Christian naman ako, Methodista naman kami pamilya, okay na yan. Hindi. At yun yung sinasabi ng Lord. Ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Yung sinasabi po ng Awit 139, beginning verse 20 to 16. Ano yung plano ng Diyos sa'yo? Ano yung gusto mangyari ng Diyos sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Alam mo po ba kung anong plano ng Diyos sa'yo? Pero lagi natin sinasabi, maging active ako sa church, mapagamit ako sa church, maging mabuting ehemplo ako sa church. Yun yung gusto natin. Pero one of the day, ng buhay natin, sabi nga, may mga pagkakataon, lumiligwak po tayo. Nawawala tayo dun sa align. Dun sa ginusto natin, dun sa plano natin. Pero mga kapatid, tandaan po natin lagi, yung sinasabi ng Lord sa atin, ano po yung intimate, individual na pagpili. Katulad po ng pagpili ng Panginoon kay David. Pagpili ng Diyos kay Pablo. Si Pablo, si David, isang maliit na bata. Pero sabi nga natin, pinili siya ng Diyos para maging tagapagtanggol. Si Pablo, in the beginning, nung kanyang buhay, siya ay kritiko ng mga mananampalataya. Pero, naging Kristiyano. Si David, nung kasalukuyan lang siya ay tumatanda na, nagkakaedad na, nag-commit siya ng tinatawag nating pangangalan niya. Bakit? Pinapatay pa nga niya yung tauhan Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kahit maganda yung pinagsimulan natin, pero dumarating tayo doon sa punto, ano yung naging difference nung dalawa? Si Pablo, mula sa pagiging kritiko ng mga Kristiyano, at the end ng kanyang buhay, nanatili siyang tapat. At ganbagat si David ay nagkasala sa pagiging hari niya, pero tinignan pa rin niya na hindi nito yung plano ng Diyos sa akin. Plano ko na yung nasusunod. Gusto ko na yung nangyayari. Mga kapatid, minsan ganito tayo. Nakakapit tayo sa Diyos. Pero hindi ang Diyos ang may hawak sa atin. Hello? Hindi ang Diyos ang may hawak sa atin, pero tayo nakakapit sa Panginoon. Anong kinakapitan natin? Kasi Kristiyano ka. Kasi mananampalataya ka. Pero ano ang sinasabi ng Lord sa atin? Dapat hindi tayo nakakapit. Ako ang dapat nakahawak sa iyo.
Dahil sa personal na buhay mo, wala kang magagawa kung hiwalay ako sa iyo. Pangalawa, ano sabi ng Lord? God's plan in a purposeful sa buhay natin. Ano po yung ibig sabihin ng Diyos sa buhay natin? God's plan is to give meaning and directions to life. From the Proverbs chapter 19, beginning verse 21, ang sinasabi ng Lord sa atin, ang plano ng Diyos ay may layunin. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay mayroong layunin o may gustong mangyari ang Panginoon. Minsan, yung mga pangit na pangyayari sa buhay natin, tinatanong natin sa Diyos, Lord, bakit ganon? Naglingkod naman ako sa iyo ng tapat. Naglingkod naman ako sa iyo ng totoo. Pero bakit ganon? Ang gusto natin minsan na nangyayari yung direksyon natin, well, ito yung gusto ko. Lalo na sa mga humahanap ng mga love life. Nakakita ng pogi, Lord, yun gusto ko yun, yun. Nakakita ng maganda, Lord, yun gusto ko, yun. Eh, ayaw naman ng Lord sa kanya, para sa'yo. Pero ang gagawin mo, sasabihin natin, Jenny, bakit ba Lord, gusto ko yun eh. Di ba? Sabi ni Jenny, nahula ni Pastor. Di ba? Pero nung ginagawa ng Lord, minsan ina-allow niya na mangyari yung gusto mo. Amen? Ina-allow ng Lord na mangyari gusto mo para at the end of the day, makita mo na mali ka pala. Hindi pala yun talaga ang gusto ng Lord para sa iyo. Kaya alam niyo po, sabi ko nga, pag tinignan natin yung direksyon ng buhay ng bawat isa, makikita po natin kung gaano kabuti ang Lord eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, kami yung love life po namin ni Ate Tulit, hindi po siya, kaya kong sabihin hindi siya lumando sa proper na kailangan mo manligaw, kailangan mo manuyo. Hindi eh. Kasi at the end, 1992, sabi ko kay Lord, nagkaroon kami ng break-up nung aking last girlfriend. Sabi ko sa kanya, Lord, hindi mo na ako mag-girlfriend. Magko-concentrate muna ako sa ministry. Kasi papasok na po ako nito sa UMC. Pumapasok na po ako ng UMC 1992. Sabi ko, Lord, 1995 ako mag-aasawa. Asawa agad, hindi na girlfriend. Mag-aasawa na agad. Pero sabi sa kanya, January 1995, magpe-pray ako na yung babae na gusto kong mapangasawa. Kaya yung from in between ng 1993-94, wala po sa isip ko ang pag-girlfriend. Wala po akong girlfriend at time. Nag-start ako mag-pray kay Lord January para doon sa hinihingi kong magiging partner in life. Pero alam niyo po kung anong prayer ko kay Lord? Hindi po Christian. Kasi maraming Christian. Alam niyo po kung hiningi ko? Mature Christian. Hindi ko po na-expect that time na si Ate Tonet manggagawa din. Pastor po siya dati sa other denomination. Kung isipin ko yung status po namin nung time na naging kami, mas mataas po siya sa akin kaysa sa status ko. Elder na po siya, ako local pastor pa lang. Usually, parang hindi pa yata ako local pastor na that time. Nasa pagkasimula pa lang, halos eh. No. Nagsisimula pa lang ako halos no, sa UMC. Pero siya elder na. Kasi tapos na siya ng Bible School, ako hindi pa. Yun po yung sinasabi ng Lord sa atin. Pag yung direksyon ng Diyos, ang hinihingi
natin, wala pong magiging failure sa buhay natin. Marami na po kaming pinagdaanan na sitwasyon, problema, pangyayari sa buhay. Pero sabi ko nga po sa inyo, kahit dumating na po rin ako sa time na sabi ko, Lord, gusto ko na mag-give up sa pag-ministry. Pero ang sabi ng Ate Junet, Daddy, pinangarap mo yan, ginusto mo yan, ituloy mo in the time of the struggle ng buhay mo. Tinuloy ko. Kasi may ginagamit ang Lord sa inyo. Hindi ko mo pastor ka, hindi ka dadaan sa mga failure life mo, sa mga weak life mo, sa struggle point ng buhay mo. Pero kailangan natin sundan yung direksyon na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Amen? Yun yung sinasabi ng Lord sa atin. At ang sabi nga ng Lord, sa pangatlong bagay na sinasabi niya sa buhay ng bawat isa is God's plan is a powerful. Yun yung sinasabi ni Ephesians 3:20. Sabi doon, emphasize on God's ability to overcome the obstacles. Hindi ka po libre, hindi ka free sa mga obstacles o sa situation na nangyayari sa mundo. Hello? Huwag mong sabihin, Kristiyano ka, libre ka. Ang totoo, kung kailan ka naging Kristiyano at saka maraming obstacle at maraming sitwasyon ng buhay mo ang nangyayari sa araw-araw sa iyo. Di ba? Hindi po tayo libre. Kaya huwag niyo sasabihin ka, Lord, bakit kung kailan ako naging Kristiyano o kung kailan ako naging active? Pasalamat ka o pasalamat tayo. Kasi may Diyos pa tayo na pinapanaligan at pinananampalatayanan. Tignan po natin kung paano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Kung paano siya ka-faithful. Si Daniel, alam natin ang istorya ng buhay ni Daniel. Tapat siya, araw-araw nananalangin sa Diyos. Pero bakit dumating siya sa time na kailangan siya itapon doon sa yung gate ng mga leon dahil meron siyang hindi sinunod? Pero ang tanong, napahamak po ba siya? Hindi. Si Moises, ang daming murmuring na nangyari sa kanyang buhay. Ang daming reklamo na kanyang narinig doon sa mga taong kanyang tinulungan. Pero kaya hindi siya umapit sa Diyos pa rin. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, lahat ng bagay na meron tayo, sinasabi ng Lord sa atin, kamangha-mangha ang plano niya sa iyo. Yung pagpili lang ng Diyos sa atin, isang miracle na po yun. Isang marvelous blessings na yun sa buhay natin. Bakit? Kasi nga, dami-daming tao dyan sa paligid natin. Pero bakit ikaw yung pinili ng Diyos o bakit tayo yung pinili ng Diyos? Kasi alam ng Panginoon na mayroong magandang patotoon na mangyayari sa buhay mo. May magandang inaalis ang Diyos sa buhay natin for the past life ng buhay natin. Maganda suot natin, maayos ang suot natin, pero kung titignan natin literally and spiritually, tayo po ay isang maruming basahan
na dinampot ng Diyos para labahan, para linisin, at para hugasan. Kaya wala po tayong pwede ipagmalaki sa Panginoon. Ang kaya lang natin pwede ipagmalaki dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon. Lord, salamat. May chances ako na magbago. Kaya yung pagbabago na ginagawa ng Lord sa atin, sabi nga ng Lord ng 1 Corinthians 2:9, God's plan is a permanent. Ano po ba yung natural ng Diyos? Ang natural po ng Panginoon, siya isang Diyos na mabait, mapagmahal, mapagunawa, mapagpatawad, mapagpasensya. Ngayon, ano po yung natural plan ng Diyos sa buhay natin? Ito din po dapat mangyari sa atin. Kalimutan ang lahat ng nakaraan. Harapin natin yung bagong bukas sa buhay natin. Mga kapatid, yung pagtitiwala ko sa Diyos, hindi po dapat yan mawala. Yung pananampalataya natin sa Panginoon ay hindi dapat mabawasan. Bagkus, ang sinasabi po ng Lord sa atin sa umagang ito, yung plano niya sa iyo at sa akin ay manatili sa kanyang harapan. Lord, hindi yung plano ko ang mangyari, hindi yung plano ko. Ano mang ang mga plano ng Diyos sa buhay natin, tandaan po natin yan. Sa pagtingin natin, hindi siya maganda, pero tingnan po natin yung other side para sa Diyos. Kasi merong pinapakita ang Diyos sa atin na magagandang bagay sa buhay natin. Mahirap, masakit minsan, may pagdaramdam minsan, may kalungkutan minsan, may pag-iyak minsan, pero ang tingnan po natin lagi, yung sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sapagkat ikaw ay pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos para maging kanyang anak. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tawagan po natin ang Kuya Jerry at saka Kuya Lito para po sa maging natin para sa ating paghahandog ng komunyon. Taas ninyo ang inyong mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Tunay na marapat at matuwid na aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako, kami ay mapagpasalamat sa iyo. O Panginoong Banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Sapagkat mayroong isang tinapay na bumababuhat sa langit, tayo ay marami ay isang katawan lamang. Sapagkat nakikibahagi tayo lahat sa isang tinapay. Isang pakikibahagi sa katawan ni Kristo, ang tinapay na ating pinagpapasalamat. Isang pakikibahagi ng dugo ni Kristo,
Ito ay nangangahulugan ng isang paglilinis at isang bagong buhay para sa lahat na tinanggap natin kay Jesus. Ito ang sarong ipinagpapasalamat natin. Mga minamahal, sa pagsilang ni Jesus, nagliwanag ang sa ating buhay sa kanyang kamatayan. Tayo ay nagkaroon ng bagong buhay sa kanyang muling pagkabuhay. Tayo ay nagtagumpay. Atin ngayong sasaysayin ang ating pananampalataya kay Kristo. Kristo ay matay, Kristo ay buhay, Kristo ay buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Aming Diyos, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat sa dakilang katotohanan ng lahat ng nangyayari o nagaganap sa aming mga buhay. Ito ay nais mo. Ito, Panginoon, ay gusto mo upang kami patuloy na maglingkod ng may katapatan at na may tunay na kagalakan. Salamat po mula sa aming mga bata na tatanggap ng pagpapalang ito sa aming mga kabataan may gulang, kababayan at dalakihan. Dalawa, laging laman ng aming puso at isipan kung ano ang nais mo at batid mo sa aming mga buhay. Sa iyo, Diyos, ang papuri, pagsambal, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalangin ko namin ang iyong pagliligtas at ang iyong pangalaga ay lagi nilang makamtan at patuloy na maranasan ang tunay na kasaganaan sa kanilang pamilya. Sa iyo, Diyos, ang papulit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapala, maging lahat ng kanila at hikayin at layunin ay magkaroon ng katuparan dahil ikaw, Panginoon, ang lagi na umuna sa bawat takbangin at landasin ng kanilang tinatahak. Sa iyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang karunungan at kaalaman na nagmumula sa kanilang mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa aming mga kabatang magulang, maraming salamat o Diyos sa patuloy na pagnanasa nila na mas higit na mapatatag, mapatibay ang kanilang pananampalataya, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi sa mga binubuo nilang mga pamilya. Dalangin ko namin nanawa sa lahat ng kanilang naisin ng kanilang mga puso sa pag-unlad at patuloy na kabuhayan at lalo tigit Panginoon sa kalakasan ng kalusugan. Ito nawa Panginoon ay kanilang makamtan ng may kapagpapasalamat at tunay na may kagalakan sa kanilang mga puso at sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa kanilang mga buhay, sa patuloy na pagpapagal sa kanilang mga pamilya. Dalangin po namin, O Diyos, na nawa ang pananampalataya kanilang tinanggap. Ito, O Diyos, ay patuloy na maghari sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan. At naniniwala po kami na sa lahat ng pangangalaga at pag-iingat ay kanilang makakamtan sa kanilang buhay ang kanilang mga hinihiling. At aming panalangin na may pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat o Diyos sa bawat kalalakihan at ama ng aming mga tahanan. Dalangin namin o Diyos na nawa ang pagpapalang ito na aming tataglayin ay patuloy na magbigay ng lakas at kasiglahan. At lalo tigit, bawat plano o bawat adhikain ng ama ng tahanan kasama ang aming buong sambahayan mula sa aming mga anak, mga asawa, Panginoon at mga mahal sa buhay na patuloy na naglilingkod sa iyo. Ikaw ang tunay namin mapapurihan at mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat o Diyos sa iyong pagmamahal. Salamat sa dakilang katotohanan na kami iyong pinagpapala at kami iyong yaman. Salamat o Diyos sapagkat ikay naririyan
upang lagi mo kami subaybayan sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat at tuloy na sumasamba sa iyo. Katulad po ng aming narinig na yung mga salita. Sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto, ay laging may mga plano ka na ginagawa sa amin. Bagamat minsan, hindi namin ito matalos ng aming mga isip at ng aming mga puso. Pero pilit mong ipinababatid sa amin na ang mga planong iyon ay nais mo na mangyari, na maganap, at magkaroon ng katuparan para sa aming mga buhay. Ikaw na aming Diyos ay personal na nakikipag-ugnayan, nakikipag-iig sa bawat isa, upang mas malalim at upang magkaroon pa kami ng mas malalim na pakikipag-relasyon, pakikipag-ugnayan sa iyo.
bilang aming Panginoon at bilang aming tagapagligtas. Salamat po sa mga layunin na lagi mong ipinapabatid sa amin. Sa mga layunin na nais mong ipinadarama sa buhay ng bawat isa sa amin. Layunin na ayaw mo kami iwanan sa mga panahon na kami ay namalaban. Sa mga panahon na kami pinagdaraanan. Mga layunin na kung saan ito'y nagiging isang katanungan. Pero ang lagi mo ipinadarama ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapala, at ang iyong tunay na pagmamahal. Panginoon, salamat po sa bawat isa sa iyong mga anak. Salamat sa buhay ng bawat isa na laging naroroon ang tunay na galak at tuwa sa kanilang mga puso. Alam namin, O Diyos, sa aming mga pamilya, may mga mahal kami sa buhay na mga may naramdaman. Tunay, Panginoon, na nawa ang karamdaman ito ay patuloy na magbigay kasigahan sa amin. Magbigay lalo at higit ng pag-anyaya sa amin na kayo nagtiwala sa aming Diyos namin tinanggap, na siya nagpapagaling, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng kalusugan, at lalagigit nangangalaga sa aming mga buhay. Salamat sapagkat patuloy mong pinalalalim ang aming pakikipagrelasyon sa iyo sa pamamagitan ng aming pananalangin, ng aming pagsamba, ng aming paglilingkod. Panginoon, ito yung unang araw ng taon o unang linggo ng taon ng 2025. Dalangin namin, O Diyos, na nawa sa lahat ng aming magiging adhikain sa buhay, ang aming puso ay maging sentro sa iyo. Ang aming isip ay may pagkatiwala namin sa iyo. Upang kung saan kami gagawa ng mga plano, gagawa kami ng mga adhikain sa loob at labas ng aming pamilya, maging sa loob ng aming iglesia. Nawa ang lahat ng ito ay patuloy namin ipinababatid sa iyo, na maging ang iyong kalooban at ang iyong nais ang patuloy na magkaroon ng katuparan. At lalitigin, ikaw ang patuloy namin maging sandigan. Panginoon, sa bawat pamilya na iyong anak, pabayaan mo, Panginoon, katulad po na isang awitin, kung ikaw ang aming magiging sandigan, kailanman ay hindi kami magigiba, bagkos magiging matatag kami, sapagkat ang aming Diyos ay isang matatag na Diyos, makapangyarihang Diyos, mahilang Diyos, at lalo higit mapagbiyayang Diyos na siyang nakakaloob ng lahat ng bagay sa buhay ng bawat isa. Kaya Panginoon, sa aming muli pagtahak sa panibagong araw ng bukas o sa buong maghapon ito, Panginoon, hinihingi po namin ang iyong paggabay. Hinihingi namin, O Diyos, ang iyong pagsubaybay. At lalo higit, hinihingi namin ang iyong pag-iingat at ang iyong pagliligtas sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa iyong pagmamahal. Salamat sa patuloy na kabutihan, kagalakan at katuwaan. At salamat sapagkat ikaw na aming Panginoon, ang aming tagapagligtas, ang aming tanggulan, ang patuloy na nagbibigay ng tunay na biyaya at tunay na pagpapala. Sa iyo, Diyos, ang pagmuli sa iyo sa pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Diyos na kung sa nilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Sa patuloy na biyaya at pagpapala ng Diyos sa sumasalangit, ating makamtan ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kapangyarihan. Maranasan natin ang patuloy na pag-ibig at pagmamahal ng anak na Kristo na patuloy na lagi nagpapadama
ng kanyang pangangalaga, pag-iingat at kung nila pagligtas. Ang pakikasi ng Santong Espiritu ang siya maghahari sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen.